This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakaiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalang, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Okay, sa pong mapagpalang umaga sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa. Saglit lang, sir. Okay, yan. So, ano po yung ating cellphone, medyo malakas po yung volume. Ayan. Okay, tayo po ay bumabalik. Sa pong mapagpalang umaga sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, no? Atin munang purihin natin ang Diyos sa kabila na patuloy tayong pinagkalooban ng panibagong buhay upang siya ay ating paglingkuran. Good morning po. Salamat sa ating pong sponsor sa panguna po ng Adventist World Radio, ganoon din po ng Adventist Community Services. Ayan po. Ang inyong pong lingkod na makasama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, walang iba kundi si Brother Johnny Palabiano po ang inyong pong makakasama sa loob ng isang oras, ganap na ikasampu ang ikalabing isa ng umaga. Ayan po, no? Good morning din sa ating kasama dito sa loob kay Sir Robert. Ayan, good morning sa lahat po, no? Sa ating pong station manager kay Ma'am Brenda, sa panguna po ni Ma'am Brenda. Good morning po at ganoon din po sa kanya pong mga kasamahan. Ayan. Isa pong mapagpalang umaga sa mga tagapakinig, taga-subaybay, ang aming pong mga kaibigan na nakinig sa ating programa, no? Good morning po sa inyo. Ayan. Ang Diyos po magpala po sa atin sa buong maghapong ito, no? Nawa ay samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon upang tayo ay lumago at matuto, no? Na makapag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Ho? Akin muna pong binabati ang mga ilang mga masusugid po nating mga taga-pakinig ng ating programa, no? Good morning sa buong Naibuan proper, no? Sa buong Quezon, no? Sa ating pong mga kapatid na mga katutubo, no? Good morning po sa inyo diyan sa Sibang, no? Good morning po. At ganoon din sa ating pong diyan sa kabila sa Monteclaro, no? Mula diyan sa Mantay pababa dito sa Ilyawan at saka dito sa Ibanig, no? Good morning at sa Balingaso. Yan, good morning sa ating pong mga kapatid na buhay diyan. Samahan niyo po ako, no? At binabati ko rin ang buong diyan sa ating pong paralan sa Isja Academy, no? Good morning po sa inyo sa mga kaguruan, no? Good morning po kay Ate Lalang diyan sa canteen, no? Good morning kay Nanay Opel diyan sa Naitan Batasan. Good morning, no? Kay Kuya Noel Espanyola, good morning din, no? At ganoon din po diyan sa Batasan Church. Good morning sa kay Kuya Romil, no? Kay Ate Lot, no? Sa kanya po kay Kuya Jerry, no? Good morning po sa inyo. Ayan. Kay Kuya Pop Midyadero, kay Ate Nick diyan sa Sibang, no? Good morning din sa Family Untalan at sa family po ng Panugaw. Ayan, good morning po sa inyo, no? Sa Labarta family, no? At Palabiano family diyan sa bayan ng Kalintaan, no? Good morning po sa inyo. Sa akin pong mga kapatid, sa akin pong mga magulang, no? Samahan niyo po ako, no, sa ating pong programa, no, sa Tinig ng Pag-asa. Live na live po tayo, mapapakinggan sa 101.7, no, radyo natin sa San Jose. Live din po tayong mapanood sa FB, no. Good morning po. Kung meron po kayong nais na ipanalangin o pagbati sa ating pong pagtatapos, no, ay inyo po akong chat o i-message sa ating pong radyo 101.7 radyo natin, no. Kung meron po kayong nais na ipaabot, no, sa ating pong programa, no, inyo po akong i-message lang po mga kapatid. Ayan. Live po tayo. Ayan.
So bagong lahat, bago sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, no, bibigyan po natin daan ang isang makalangit na awitin at pagkatapos po ay tayo ay magpapatuloy na sa ating pong pag-aaral. Bakit ka nalulumay? At bakit ka nanlulupaypay? Ang lahat di pa tapos. Para sa'yo'y may bukas pa. Pasanin mong sariling krus at susunod ka sa Kanya. Siyang tanging buhay mo, puso niya'y para sa'yo. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Sa mundo'y sadyang ganyan, marami kang kabiguan, ngunit mananaig ka rin kung siya ang iyong susundin. Sarili ay huwag asahan,
po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, muli kaming lumapit sa inyo upang kausapin kayo, Panginoon. Sa aming pong pag-aaral, dalangin po namin ang inyong pong pangunguna at kayo magsalita para sa amin, sa aming pong kalagitnaan, upang amin pong maunawaan ang inyong pong mga salita at maging pagpapalat biyaya po sa amin ito. Lalo tigit sa mga sincero nag-aaral ng salita niyo po at lalong nakikinig sa radyo na ito, Panginoon. Mga nanood, Panginoon, patuloy silang pagpalain sa pakikinig po ng inyong pong mga salita, Panginoon. Pangunahan niyo po kami at basbasan ng banal na Espiritu pang manawalan. Maintindihan po namin ang mga bagay na inyo po ipagkakalob ngayong umaga. Patuloy din namin inanyahan ang inyong mga banal anghel sa lugar na ito habang kami nag-aaral na inyong pong mga salita. Patawarin niyo po kami sa aming kakulangan pagkakasala na aming nagawa sa inyo. Ang lahat pong ito ay aming hiniling, dinudulog sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan. Okay, tayo po ay magpapatuloy na sa purihin ng Diyos sa ating pong napakinggan na mensahe ng awit. Ayan. So, bago ang lahat, bago sa ating pag-aaral, no, mga kapatid, ay paalala ko lang, no, mga kapatid, sa programang ito, no, baka may nakikinig po dyan sa sityo ng Yabat, sa barangay ng Naibuan. No, good morning sa kay Brother Rakup, Luzon, no. Paalala lang po na hindi muna matutuloy bukas yung baptism diyan sa Balingaso, no. At ito po ay sa 17 po ito matutuloy, no, mga kapatid. Ayan, no. Wag na po kayong magtuloy na bumaba, mga kapatid, no. Baka meron po nakikinig diyan sa barangay ng Naibuan o diyan sa Yabat, no. Pakisabi na lang po na hindi muna po matutuloy yung baptism bukas, araw ng Miyerkules, no? At meron pong mga dahilan po, no? Kay meron po kasing inasikaso na malaga dito sa district na sa Sumwan, ayan. Sa panguna po ng ating pong Pastor Edgardo Bala, no? Good morning kay Pastor, ano? At sa ating pong assistant pastor kay Pastor Kim Salvador. Ayan, good morning po sa ating pong mga manggagawa. Ayan. Ganon din po, no, sa Eliawan, diyan sa barangay ng Monticlaro, no. At yun po, no, at hindi po matutuloy, no, at nagpapaabot na tayo ng pasensya sa kanila, no. At hindi po matutuloy yung baptism bukas diyan sa sitio ng Balingaso. Ayan. Okay, tayo po ay magpapatuloy na, mga kapatid, oh. Sa ating pong pag-aaral at may kinalaman po paano po maligtas, no, mga kapatid. Yan po yung ating pag-aralan ngayong umaga. Napakaganda po, no? Ayan din po tanong sa ating buhay bilang mananampalataya kung paano bang maligtas, no, mga kapatid? Paano ba? Ano ba yung dapat nating gawin, no? At ano yung ating pong unawain po natin, no, mga kapatid, kung paano po ba tayo maligtas. Lahat naman po tayo gustong maligtas, no? Lahat po, no? Lahat po ay ito po yung hinahangad natin bilang mga tao na tayo ay maligtas. Pero meron po tayong mga gagawin, no, upang tayo ay maligtas. Dito po sa ating pag-aralan dito sa Mateo, no, kabanatang 18 at talata 3, no, mga kapatid. Ito yung dapat nating unawain, no. Itong dito, no, ating pong basahin. Ang sabi dito, no, sinabi niya, katotohanan sinabi ko sa inyo, malibang kayo ay magbago at maging tulad sa mga bata, no? Ayan po, no? Napakaliwanag po ang sabi ng sulat, no, ni Mateo. Ang sabi ng Panginoon dito na sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, no? Kailanman hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit, no? Ano po, no? Ano po ang ibig sabihin ng talatang ito, mga kapatid, no? Sa atin. Na sabi dito, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Maliban, no, na tayo ay maging o malibang kayo'y magbago, no? Ibig sabihin, kailangan po nating magbago o inihantulad po tayo sa isang bata. Ano po ba ang mayroon sa bata, mga kapatid, no? Yung bata po ay hindi po marunong magsinungaling, no? Ayan, mga kapatid. Yan. At ang sabi dito, mamaya, pag-aaralan po natin, sabi kung hindi tayo maging katulad sa isang bata, hindi po tayo makakapasok sa kaharian
ng langit. Unawain po natin ito, no? Dito sa tanong, mga kapatid. Mamaya, no? Ating babalikan yan, mga kapatid, yung pag-aaral na ito, na bakit anong meron sa bata, mga kapatid, no? Nabanggit ko na hindi marunong magsinungaling, no? Ang bata at nagsasabi lagi ng totoo. At ang bata ay, sinasabi diyan ay isa siyang sa bata ay hindi natin masasabi na siya ay laging sumusunod, no, mga kapatid. Yan, sa kanya pong mga magulang. Kung anong sinasabi ay siya po ay sumusunod, no, sa kanya pong mga magulang, no, mga kapatid. Yan, yun po yung karakter ng bata, no, na pag ang bata ay ating pong at yung bata po talaga ay mapagmahal, mga kapatid, no, sa kanya pong mga magulang, laging niyayapos, no, yung kanya pong mga magulang at laging sumusunod, no, sa kanya pong mga magulang. Ang gusto ng Panginoon, no, maging ganito rin po tayo, mga kapatid. Ayan. Ang sabi dito, mga kapatid, no, sa libo-libong mga tao, no, naghahangad po ng malaman kung papaano sila, no, ano po, makakatiyak, no, na maligtas sa ating nabasa natin sa ating pong talatang suluhin, no, mga kapatid, na doon, no, sa Mateo 18:3, no. Sabi ng Panginoon dito, ang pagkakahika o akay, no, mga kapatid, at paghahanda para sa langit ay napakapayak na ito'y maunawaan ng kahit isang maliit na bata, no, mga kapatid. Ayan. Dito po, sabi dito sa ating unang tanong, mga kapatid, ano yung ating malaking pangangailangan upang tayo magkaroon ng ano po, ng hangarin, no, na talikuran, yung alin po, yung kasalanan, no? Sabi po, yan. Ano po yung kailangan po natin, no? Ano ba yung hangarin natin na talikuran po natin yung kasalanan? Sabi po, dito sa mga taga-Roma, no, kabanatang 7, talatang 24, sabi dito ni Pablo, sinabi ni Pablo tungkol sa pagkatakot sa kasalanan, no? Sabi niya, kabag-abag ang tao at ako, sino yung magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? So yan po, no, ang papaano po pa tayo, no? Kung tayo ay physical, no, ito yung physical po natin bilang tao, mga kapatid, no? Inahantulad na po tayo doon sa isang bangkay o patay, mga kapatid, no? Kasi po yung kasalanan, no, dapat po talaga natin tayong matakot sa kasalanan, no? O dapat ay wala sa atin 'yon. Kasi po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan po, mga kapatid. Tama po 'yan. Hindi po talaga mapaghiwalayan. Yung kamatayan at yung kasalanan ay magkasama po 'yan, no? Kung tayo buhay pa, no, mga kapatid, at pagpatay na tayo at hindi tayo nagbalik, no? Nagbalik loob sa ating Panginoon, hindi tayo naghingi ng tawad sa Panginoon, no? Ay sama-sama po tayong, sabi diyan, ay ilalagay doon sa Hades, no, o doon sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid, no. Yung po talaga yung kawakasan ng kasalanan, mga kapatid, kung nais natin na hindi tayo maligtas, mga kapatid, no, at hindi magpatuloy tayo sa pagpagawa ng kasalanan, mga kapatid, no. Nakakalungkot, mga kapatid, no, kung naabutan tayo ng kamatayan at hindi tayo nagbalik loob sa ating Panginoon, ay automatic po yan, diretso na po tayo talaga, mga kapatid, doon sa tinatawag na Hades o dagat-dagatang apoy, ng mga kapatid. Ayan. At ang sabi dito, kung hanapin ang isang tao, no, yung daan patungo kay Jesus at sa kaligtasan, mga kapatid, dapat muna niyang mabatid ang kasamaan, no, ng kasalanan at maramdaman. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig, no, yung isipin natin mabuti, no, kung ano yung mga gawa natin, no, na kasamaan, no. Pag gumagawa po tayo ng kasamaan, yan po ay kasalanan, mga kapatid, no. Atin pong maunawaan at maramdaman na tayo po ay makasalanan. Lahat naman po tayo, no, wala naman po exempted, na lahat naman po tayo mga tao ay makasalanan, no, mga kapatid. Yan po, no. Wala po rito na perfect na tao, no. Ibig sabihin ay nagkakasala po, no, mga kapatid. Nagkakasala po talaga tayo, mga kapatid. Sabi dito, no, katayuan ng kanyang pangailangan ng tulong, no, at pakipagpunyagi, no. Sabi ni Pablo, sa kasalanan binanggit niya yung kanyang sarili, no. Kung ating babalikan, no, si Pablo po isa siyang makasalanan din, no, mga kapatid, no. Makasalanan po siya. Siya po ay talagang pinapapatay niya yung mga alagad ng ating Panginoon noon, no, sa panahon niya.
ay pinapatay niya po yung mga Kristiyano. Napakaganda po na siya ay binago ng Diyos, no, mga kapatid, no? Nung sa kanyang ating tularan, no, ating maging tawag ito, modelo natin si Pablo, kung tayo ay naging katulad ni Pablo, siya ay naging makasalanan, mga kapatid. Alam po natin yung kanyang buhay, no, mga kapatid, ni Pablo, no, na sabi dito, mga kapatid, na siya ay talaga ay na makasalanang tao, no? Sabi niya, binabanggit dito na niya na kanyang sarili, no? Nakahabag-habag, no? Hinatulad niya ito, no? Kasi po mabigat talaga yung kasalanan, no? Napakabigat po ng kasalanan sa buhay ng isang tao, no? Ayan. Ay, kasi po ito ay parang hinihilang palibot-libot, no, ng isang bangkay, no, mga kapatid, isang patay, no, mga kapatid, no? Parang ganoon na rin po tayo kahit buhay pa po tayo, no? Pag tayo ay gumagawa ng kasamaang kasalanan, parang patay na rin po tayo noon, mga kapatid. Tayo na mismo yung pumapatay, no, sa ating pong sarili, mga kapatid. Ayan. So, sabi dito, kung dadalawin mo yung isang museum, no, ay sabi dito, makikita mo na, no, kakaiba yung tanawin sa isa sa mga silid ng likuran ng dalawang katawang ginapos, no, ng makasalanan na isang mabigat na tanikala. Yan po, yung talaga yan po yung gumagapos sa atin, no, sa ating pong katawan, no. Yan yung tanikala na po na yan ng kasalanan, mga kapatid. Yan po talaga pag hindi po tayo nakaalpas diyan, no, mga kapatid, ay talaga po tayo talaga ay alam na po natin, no, mga kapatid. Kung hindi tayo tatalikuran yung kasalanan at iwaksi, no, ay mahihirapan po tayong mabago, no, yung ating pong buhay, no. Kung wala si Kristo o hindi natin humingi tayo ng tulong sa Panginoon, hindi po natin magawa ito, no. Kailangan po nating hihingi sa Panginoon lahat, no, upang tayo ay mabago, no, mawala, no. Mawala tayo sa kasalanan. Kung gusto nating mawala sa kasalanan, ang Diyos ang kausapin po natin, mga kapatid, na tulungan tayo, no, makalpas, no, sa gapos, no, ng kasalanan, no, sa gawa ng ating pong mga kasamaan, mga kapatid. Napakahirap po, no, sa isang tao na tayo ay kahit man po tayo malaya, kung tayo po ay ginapos ng kasalanan, no, paano pa po ba tayo makapagbabago niyan, no, mga kapatid? Kung wala si Kristo sa ating buhay, no, hindi po natin kayang magbago, mga kapatid. Ayan po ang totoo, no? Sabi to ay ang mga katawang iyon na naningas na parang bato sa museo o ay sabi diyan ay makakasamang nilalagyan ng tanikala sa isang buhay ng tao na itinatikala o tinangnikala sa isang bangkay, no, kapag siya ay namatay, mo makasamang ililibing ang dalawang katawan, no, ng kasalanan kung manatili kang nakatali sa buhay ng makasalanan, no. Sisirain pong alin po ito ng iyong hangarin na gumawa ng matuwid, no, at sa wakas ay magdudulot ito ng pagkawasak, no. Nakakalungkot po, mga kapatid, no, kahit ano po yung hangarin natin, no, na gumawa ng matuwid, no, kung walang tulong ng ating Panginoon na mawala sa atin yung kasalanan yan, no, ay paulit-ulit po tayo nakakagawa ng kasalanan, mga kapatid. Ayan. Sabi to, upang maligtas, dapat tayong kumalas mula sa kasalanan, no? Kailangan po, meron tayong gagawin, no? Tayo ay kalasan, no? Ibig sabihin ay pag kumalas, hiwalayan, no? O hiwalayan o iwaksi natin yung kasalanan, mga kapatid, na ating pong ginagawa, no, mga kapatid. Lalo tigit, no, yung ating sarili, napakahirap, no, nakalaban po yan, no, yung ating pong sarili, mga kapatid, na kung tayo ay sinasabi magbago, no, napakahirap po na maging kalaban po natin ang ating pong sarili. Kaya kailangan po natin ay ipanalangin natin sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi diyan, maligtas tayo ng Panginoon kung aaminin natin na kailangan natin ang tulong upang makalaya, no, sa ating pong maling pamamaraan, no, mga kapatid, no. Ulitin ko po, mga kapatid, pag tayo ay namatay, no, mga kapatid, no, tayong namatay na hindi tayo nakapaghingi ng tawad sa Diyos at patuloy tayong gumagawa ng kasalanan hanggang tayo nabutan ng kamatayan, mga kapatid, no. Ito po yung mangyayari sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoon, no. Ay lahat naman po tayo ay babalik o haharap, no, sa paghuhukom, mga kapatid, no. Tayo po ay muling bubuhayin. Tayo man ay matuwid, mabuti, masama, mabuti, tayo po ay harap sa
hukuman ng ating Panginoon. At pag tayo na napatunayan na nagkasala, ay alam na po natin yung ating pong maging kalalagyan, no? Kung saan po pa tayo patutungo, mga kapatid. Ayan. Sabi po dito, ang pananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus ay maligtas, no? Yung pananampalataya at yung sumasampalataya po, no? Kailangan po natin yon. Hindi po dapat sumampalataya lang tayo at dapat mananampalataya po tayo, mga kapatid. Ayan. Sabi dito sa pangalawa, ano yung pinakamalagang tanong sa buong salibutan at ano yung sagot nito, no? Ang sabi dito sa kung yun nga nabanggit natin kanina yung kay Pablo na siya ay nabilanggo din po, no? At doon ay may isang meron po doon na isang bantay, no, na pinto ng bilangguan, mga kapatid, no? Ang sabi doon sa Gawa 16:27 hanggang 29 at 31, ang bantay bilangguan ay nanginig sa takot at nagpatira pa at sinabi niya sa mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka. Yun po, no? Yun po yung sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, doon sa bantay pinto na kung paano, ano yung gawin ko, no? Sabi niya, ano yung gagawin ko upang ako ay maligtas, no? Sabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maligtas, no, mga kapatid. Ayan. So, ibig sabihin ay kung gusto natin ng kaligtasan, no, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, no, mga kapatid. Ayan. At ang sabi diyan ay meron kang dapat gawin. Talikuran mo, no, yung mga kasalanan, no, sa ating pong likuran. At huwag na po nating lingunin pa, no, yung ating pong mga nakaraan o ating pong ginagawa, no. Ibig sabihin, huwag na po tayong babalik doon sa mga bagay na yon. Kung ano man po yung ating mga ginagawa na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos, ay dapat po nating tanggalin yon sa ating pong sarili, no, mga kapatid. Kung ating tinanggap na si Kristo, dapat ugali na ni Kristo po yung nasa atin, mga kapatid, no. Kung ating babasahin doon sa aklat ng Colossus, no, chapter 3, nakikita po natin doon, dapat ay kung tayo ay bago, no, bago na po tayo, no, ay dapat ibigay natin yung karakter ng ating Panginoon, yung damit ng katuwiran ni Kristo sa ating buhay. O yan, mga kapatid. Sabi dito, narito yung larawan ng makasalanan tagapamahala sa bilangguan na padakay nakadama ng kanyang pangailangan ng isang tagapagligtas, no, mga kapatid. Siya ay natakot at baka nawaglit at sa paghinagpis ay tumanghoy ang ano yung kailangan kong gawin upang maligtas, no. Sabi diyan, kailan may hindi palalampasin ni Jesus yung ating maibigin at mahabaging tagapagligtas na gayong tawag, mga kapatid. Ayan. Ang Panginoon ay laging nandyan, no? Lagi nandyan siya upang tayo ay tulungan, no? At tayo ay makabangon, mga kapatid, sa ating pong pagkadapa, no? Ayan. Sabi diyan, mabilis na sumagot si Pablo, no? Manampalataya ka sa Panginoon Hesus at maligtas ka. Sa Hesus lamang yung makapagliligtas, no, sa atin po, no? Sa ating pong kaligtasan. Sa kanya rin po natin matatagpuan, no, mga kapatid, sa walang iba, no, tagapagligtas kundi si Hesukristo, mga kapatid. Ayan. So, napakaganda po, no, na kailangan po natin na si Kristo sa ating buhay, no. Napakahirap kung wala tayong Diyos sa ating buhay, no, mga kapatid. At yung ating pong dinidiyos, yung ating sarili, ay wala pong pag-asa, no, na tayo ay maligtas. Ang tanging pag-asa lang po natin ay ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Ayan. Akin muna po sandaling puputulin, no, yung ating pong pag-aral at magbabalik mamaya. Hingi lang po tayo ng isang awiting makalangit, no, ay pagkalob sa atin ni Sir Robert. Mayroon akong sasabihin sa inyo na ibig sana nitong awitin ko. Ito ay tungkol sa buhay sa mundong ito at sa buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ng iyong buhay. Sa Kanya may pag-asang nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya.
kung saan patutungo ang buhay sa mundong ito. Sa Kanya mayroong kapuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asang nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya inuubos mo ang oras sa trabaho upang ika'y lalong umasenso. Kailangang mawala mo sa sarili ang lahat ng pag-ibig mo sa kayamanan mo. Sa Kanya mayroong kapuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asang nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya mayroong kapuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan kung ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya Amen. Ayan. Nasa Diyos lang po yung pag-asa upang tayo maligtas. Amen. Ayan. So tayo po ay magbabalik na sa ating pinag-aralan mga kapatid, no? Kaya na yung pangalawa po ay manampalataya sa kapangyarihan ni Jesus at maligtas. Ayan, yun po yun. Pangatlo po ay ito po, no, yung maging hakbang din po natin, no? Sabi to, ano yung susunod na hakbang tungo sa pagkaligtas, no? Ano po ba, no? Ano po yung hakbang tungo sa pagkaligtas mga kapatid? Ang sabi po dito ay dapat nating tayo ay magsisi, no? Pagsisisihan, no? Pagsisihan po natin yung ating mga nagawang kasalanan at ibigay natin sa ating pong Panginoon at sabihin po natin sa ating Diyos, mga kapatid. Ang sabi dito sa mga gawa, kabanatang 3 at talatang 19, no, mga kapatid. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan o mawala, mga kapatid. Ang sabi dito po, no, ay magsisi po at magbalik loob. Saan po? Sa Panginoon, mga kapatid. Lahat po ng ating mga ginawa na masasama ay ating pong ibigay sa Diyos, mga kapatid. Ano ibig sabihin? Ay dapat hingi natin ng kapatawaran sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Yan po yung pangatlong hakbang, mga kapatid, na kailangan ay magsisi, no, mga kapatid. Yung pang-apat po, kung tayo po ay matapos na makapagsisi, no, ano po yung hakbang pa na ating pong gagawin? Ang sabi dito sa pang-apat, matapos tayong magsisi, ano yung ating susunod na hakbang? Ano po yung ating hakbang, no, na gagawin, no? Kailangan natin sabihin, no? Ayon sa Extract, kabanatang 10, talatang 11, no? Kung ating babasahin, no? Kailangan po na ngayon ngay mangumpisal kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, kausapin ang Panginoon, mga kapatid, no? Yun po yung hakbang, no, mga kapatid, na kailangan tayong makipag-usap sa Panginoon. Ayan. Kung tayo po ay taos puso, no, na pinapasakop natin yung ating sarili at taos puso o tapat tayong humingi ng kapatawaran o pagsisihan yung ating mga nagawang kasalanan, ito po yung maging hakbang po natin, mga kapatid. Ayan. Ang sabi dito, kung pinapahayag natin yung ating mga kasalanan at siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. No, yan po, no, mga kapatid, yan po yung isang hakbang, no? Ipahayag natin, sabihin natin sa Diyos yung ating pong mga nagawang kasalanan. Ang sabi po, ang Diyos po ay tapat, banal, no, na tayo ay patatawad o papatawarin po, mga kapatid. Ang Diyos po ay nagpapatawad sa atin o pinapatawad po yung ating mga kasalanan. At sabi doon,
tayo po ay lilinisin sa lahat po natin ng karumihan o kalikuan, mga kapatid, o nagawa natin pong mga kasalanan. Yan po, no, napakaganda po, mga kapatid, na ang Diyos ay nariyan, no, at upang tayo abutin, mga kapatid. Ayan. Sabi diyan, dapat nating ipayag yung ating kasalanan at nangako sa Diyos, no, ano po, na lubusang patawarin ang bawat kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan, no? Yan po. Napakaliwanag po, mga kapatid, na dapat tayong ipahayag po natin yung ating mga kasalanan sa Diyos, no? Upang tayo ay malinis o patatawarin ng ating Diyos, no? Pag tayo napatawad na ng Panginoon, mawawala po yung mga kasalanan na ating pong nagawa, no? At hindi na po yon alalahanin po ng Panginoon, mga kapatid. Ayan. Kung hindi mo magawa ito, no, dapat ay lumuhod po tayo, no? Manalangin tayo sa Diyos, mga kapatid, at hilingin natin sa Diyos yung kapatawaran po, mga kapatid. Yan po yung dapat nating gawin, no, mga kapatid. Taimtim tayong humingi, no, ng tawad sa ating pong Panginoon. Pag tayo ay humingi na ng kapatawaran sa Panginoon, ang isa pong hakbang, no, huwag na po tayong babalik, no, sa ating pong dating pong mga ginagawa o kasalanan po na ating pong ginagawa, no. Yan. Kailangan po talaga nating humingi tayo ng kapatawaran sa ating pong malalalang o sa ating pong Diyos, no, mga kapatid. Sabi dito sa panglima, kung magkasala tayo kayo naman o kanino man, ano po yung atin unang tungkulin o gagawin, mga kapatid, no? Sabi dito sa Santiago, kabanatang 5, talatang 10, ganito po yung pagkasabi. Kaya tipayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Ano po ibig sabihin, no? Sabi dito, no? Kung ang isang tao ay nagnakaw sa kainuman o nagsinungaling sa kainuman o nakapanakit sa iba sa anumang paraan, dapat siyang no? Dapat po siyang lumapit sa taong iyon na ipahayag ang kanyang kasalanan at ituwid ang lahat ng mga bagay hanggat maaari, no? Yung pagkakamali ay nagawa ng iba ay dapat ipahayag sa Diyos, at sa taong pinagkasala ng ilang kasalanan ay dapat ipahayag sa Diyos lamang, mga kapatid, no? Yan po ang ating pong hakbang na gagawin, mga kapatid, no? Kung tayo po ay nagkasala sa isang tao, ito ay sabi ay kailangan nating humingi, no? Humingi po tayo ng sabihin natin sa taong iyon sa ating pong nagawan o tayo man ay nakagawa o nakanakaw ng kanyang pong pag-ari, ay dapat po nating sabihin, mga kapatid. Ayan. At humingi tayo ng tawad sa tao, mga kapatid, na ating pong nagawa ng pagkakamali, no, mga kapatid. Yan. Upang kung tayo hingi ng tawad sa Diyos, tayo po ay patatawarin, mga kapatid. Kailangan po nating din magpatawad upang tayo patawarin din po ng ating Panginoon. Ayan. Sabi dito sa pang-anim, paano natin malalaman na pinatawad na ang ating mga kasalanan? Dito po matatagpuan natin sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa kabanatang 5, talatang 7. Ito po yung pagkabanggit, no? Sapagkat kami lumalakad sa pamagitan ng panampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Ayan. So, yan po, no? Dapat po, kung tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, ay lumakad po tayo sa sa pamagitan ng panampalataya, no? Yung ating pong panampalataya sa ating Panginoon, no? At huwag po tayong sa pamagitan ng paningin bilang mga tao, mga kapatid, no? Ang tingnan po natin talaga, no, yung ating pong Panginoon. Sabi dito kasi dito sa aklat ng Colossus, no, kung tayo ay bagong buhay na kay Kristo, dapat po ay babaguhin po natin yung ating pong mga gawi, no? Lahat po ay sa ating pong pag-uugali, no, sa ating pagkilos, no, sa ating sa ating pong kapwa-tao, no, at makita sa atin yung ugali ni Kristo, no, mga kapatid, no. Yun po talaga dapat nating ipamuhay, no. Yun talaga yung ating dapat sa kabuhayan. Yun dapat ang i-apply po natin sa ating pong buhay, mga kapatid, no. Ayan. Upang makita sa atin, mahayag ang ugali ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ayan. Kaya't yamang tayo ay naring ganap sa pamagitan ng panampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. No? Ito rin po yung kailangan din po natin na meron tayong kapayapaan, no? Ang Diyos naman po nagbigay ng kapayapaan, no, mga kapatid. Ito po yung daan, no? Para tayo ay mapabuti, no? At ibig sabihin po, mga kapatid, ay payapa, no?
yung ating buhay, yung ating kaisipan, yung ating pakikitungo sa ating kapwa, kung meron po tayong kapayapaan nang galing sa Diyos, ito din po yung ating ikasakabuhayan bilang mga tao, no? Ito po yung daan na tayo ay ah, mapabuti, no, mga kapatid. Kasi po kung wala pong kapayapaan sa atin, no, ay parehas po tayong ibig sabihin ay mataas, no? At wala pong bumababa, no, mga kapatid, ay wala pong kapayapaan, mga kapatid, no? Wala pong kapayapaan. Wala pong ibig sabihin hindi po tayo magkakasundo kung wala po tayong kapayapaan sa isa't isa. Lalo tigit, no, sa ating pong sa ating puso, no, sa ating kaisipan, no? Ito po talaga yung dapat nating meron tayo nito sa ating buhay, yung kapayapaan, mga kapatid. Ayan. Ayan po yung ibinagkaloob ng ating Panginoon. Sabi kong iyong ipahayag ang inyong makasalanan, tiyak na malalaman mo sa pamagitan ng pananampalataya na ang mga iyon ay pinatawad, tinakpan, at hindi na yon alalahanin pa ni Jesus. No? Napakaganda po, mga kapatid, na kung ating ipahayag yung ating kasalanan, sabi diyan ay hindi na po, no? Tinakpan na po yon. At sabi doon ay hindi na po alalahanin pa, no, ng ating Panginoon o ni Jesus, mga kapatid, yung ating pong mga nagawang kasalanan sa ating pong likuran, na mga kapatid. Ayan po. Mismo ang Diyos ang nagsabi po niyan, mga kapatid, no? Kung tapat po tayo na ipahayag natin yung ating pong mga nagawang kasalanan sa Diyos, mga kapatid. At sabi dito sa isang serbisyo ukol sa panibagong sigla, may isang babae, no, na humahanap sa kapatawaran at paulit-ulit na pagsasabi, ngunit papaano ko malalaman na pinatawad ng Diyos yung aking kasalanan, no? Hindi ako nakaramdam ng anumang kakaiba kaysa noong una, yung mga kapatid. Sabi to ay nagkakamali ang babaeng iyon sa pagtitiwala sa kanyang naramdaman. Dapat tanggapin ang kapatawaran sa pamagitan ng manampalataya sa iyo sa mga pangako ng Diyos. Kanyang sinabi, magsisi, ipahayag at aking patatawarin ang iyong mga kasalanan at hindi ko na yon alalahanin pa. Ang mga ito'y magpakailanman. Pagtitiwalaan natin sa Jesus sa kanyang salita at magagawa niya, no? Gawin ito at nasasabik siya sa tayo'y patatawarin at ililigtas, no? Manampalataya tayo, maniwala tayo na tayo po ay pinapahayag na o pinatawad na po ng Panginoon kung nauna na po yung ating pong paghingi ng tawad sa Diyos o pinahayag na natin sa Panginoon, sinabi na natin sa Panginoon lahat at tayo ay nagsisi, no? At nagbalik loob na sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, no, ay hindi niya na po 'yon alalahanin, no? Mga kapatid, kailanman, no? Dapat po natin pagkatiwalaan o ipagkatiwala sa Panginoon lahat po, mga kapatid, no? Lahat ng mga bagay na ito upang tayo ay mabago, mga kapatid. Ayan. Sabi dito, si Jesus ba ay tumangging iligtas ang sinumang tunay na nagsisi? Ang lahat po ay ibinigay sa akin sa Ama ay lalapit sa akin at ang lumapit sa akin kailanman ay hindi ko na itataboy. So maliwanag po yan sa aklat ng Juan, kabanatang 6, talatang 37, mga kapatid. Ayan. So ang Panginoon po ang mamagitan sa atin, si Jesucristo at sa kanyang Ama. Bilang tayong tao, ang Panginoong Jesus ang siyang mamagitan sa atin upang ibigay sa atin yung ating pong hinihingi, no, na kapatawaran sa ating Panginoon, no? Ang Panginoong Hesus yung po yung maging daan, no, mga kapatid, upang tayo ay maligtas, no? Sabi dito, ang espiritu at babaeng kinasal nagsabi halika at nakinig, nagsabi halika at nauhaw, ay pumarito, may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay na walang bayad. So yan, mga kapatid, tandaan po natin ang ating Panginoon ang siyang buhay, no, mga kapatid. Siya po yung binabanggit dito ay siya po ang tubig, no? At ang tubig na yan ay ang pag tayo uminom, no, ay hindi na po tayo muling mauhaw, mga kapatid, no? Yan po ay libre na ibinigay ng Diyos para tayo ay maligtas, mga kapatid. Ito yung mahalagang talata na sinumang lalapit kay Jesus ay makasumpong ng kaligtasan kung ikaw ay nagnanais na lumapit sa Kanya, no? Tanggapin niya at ipapatawad ang nakaraan, binibigyan ka ng lakas upang mabuhay na matuwid gayon sa inaharap. Yan po, no, ang kailangan po nating mahalaga, no, sa ating buhay, na kailangan tayo laging lumalapit sa ating Panginoon, no? Huwag tayong lalayo, mga kapatid, no? Dapat tayo laging lumapit po sa ating Panginoon. Hindi po dapat tayo ay palayo, mga kapatid. Pag tayo ba ay nakagawa ng kasalanan sa Panginoon, tayo ba ay lalayo, no? Kasi po mahihiya na po tayo, no? Kasi po nakagawa po tayo ng kasalanan,
ay lalayo na tayo sa Panginoon. Hindi na, kasi nahiya na po tayong lumapit sa Kanya kasi po ay may nagawa po tayong pagkakamali. No? Hindi po ganon, no? Mga kapatid, dapat kung tayo nakagawa ng kasalanan, kausapin natin ng Diyos, no? At tumingi tayo ng tawad sa Kanya. Yan po, no, mga kapatid. Dito sa pangwalo, matapos sa likuran ng ating kasalanan, ano yung inasahan sa atin ng Diyos, no? Matapos nating talikuran yung ating pong mga kasalanan, ano ba yung inasahan, no? Ano yung dapat makita ng ating Diyos sa atin, no? Sabi dito sa aklat ng unang Juan, kabanatang 2, talatang 1, mga munti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ang nagsasabing siya ay nanatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. So, ibig sabihin, ang ating modelo, ang ating huwaran, walang iba kundi ang ating Panginoon. No, mga kapatid? Siya po yung magbibigay sa atin ng kaligtasan at siya rin po yung magbibigay sa atin ng buhay. No, mga kapatid? Bagamat tayo mamatay, sa Diyos po yung ating pong buhay, mga kapatid. Siya po rin yung makapagbabalik ng ating pong buhay, no, mga kapatid. Kung tayo maging tapat, no, tapat, masunurin sa Kanya pong banal na kalooban, mga kapatid, no. Sabi niya, paalala niya sa atin, mga kapatid, no, sa atin bilang mga anak niya dito sa lupang ito. Ang sabi dito sa aklat ng Juan, no, kabanatang 2 at talatang 1 na, mga munti kong anak, ang mga bagay nito isinulat ko na sa inyo, no. Sinabi ko na sa inyo, isinulat ko na sa inyo, upang kayo'y huwag magkasala. Ito po talaga yung nais ng Diyos na makita sa atin, mga kapatid. Ayan. At dito sa unang Juan, kabanatang 2, talatang 6, ang sabi diyan, nagsasabing siya ay nanatili, no? Ang nagsasabing nanatili sa Kanya ay narapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. No? Ibig sabihin, kung tayo nanatili sa Panginoon, dapat siya po yung maging daan po natin, siya po yung ating maging modelo, siya po yung ating maging huwaran. Walang iba kundi yung ating Panginoon, no, mga kapatid. Ayan. At sabi pa dito sa unang Juan, kabanatang 2, kabanatang 2, talatang 4, no, sabi dito, ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala po sa Kanya. So, mga kapatid, paalala rin po sa atin ito, no? Kung hindi po natin tinutupad yung mga utos ng Panginoon, ang sabi diyan, sinungaling po tayo at yung katotohanan ay wala po, no? Wala po sa atin, mga kapatid. Ayan. At sa ganito'y nalalaman natin na siya ay kilala natin kung tinutupad natin ang Kanya pong mga utos. Ayan po. Maliwanag po yan, mga kapatid, dito sa ating pinag-aralan, mga kapatid, na nalalaman natin, no, na siya ay kilala natin, no? Ang Panginoon ay kilala po natin, no? Sa pamagitan po ng pagtupad sa Kanya pong mga utos. No, mga kapatid. Ang nakakilala sa Panginoon ay tinutupad po yung kalooban ng Panginoon, yung utos ng Diyos sa bawat isa sa atin. No, mahirap po yung kilala natin ang Panginoon, kilala natin ang Diyos, ngunit wala sa atin, no? Wala sa atin pagtupad ng lahat ng Kanya pong mga inutos. Tayo po ay sinungaling, mga kapatid. At ang katotohanan ay wala po sa atin, mga kapatid. Nawa po, mga nakinig sa ating programa ay may napulot po kayong mga aral, no, mula dito. Upang ito yung daan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, no? Ang Diyos lang po, ang Panginoong Jesucristo lang po makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Wala na pong iba, no? Ang tao po ay hindi makapagbibigay ng kaligtasan sa atin, no? Ang Panginoong Hesus ang makapagbibigay. Siya po yung daan, no, para tayo magkaroon ng kaligtasan, no, at yung buhay, no, buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa mga tapat na Kanya pong mga anak sa lupang ito, mga kapatid, no. Kaya, mga kapatid, no, paalala sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung tayo man po ay gumagawa pa ng mga pagkakamali o kasalanan sa mga panahon natin, tayo po ay mag-isip, no, mag-isip-isip na po at magbalik loob na po sa ating pong Panginoon. Ayan. So, maraming pong salamat sa mga sumubaybay, nakinig sa ating programa Tinig ng Pag-asa. Akin po pinasalamatan ang mga nanood sa ating pong FB, no, sa 101.7 radyo natin. Maraming pong salamat sa inyo. Salamat din sa mga nakinig sa radyo, no. Ang Diyos po magpala sa bawat isa sa atin, sa ating pong napakinggan na mensahe. No, kung hindi man po natin mahalos maunawaan, ay ang Diyos po yung magpapaunawa sa atin, mga kapatid. Ay siya po magbibigay sa atin
ng the best na kasagutan, no, sa ating pong mga hiniling o sa ating pong mga panalangin sa ating pong Panginoon. Lahat po ibigay po natin sa Panginoon, ang Panginoon ang bibigay ng kasagutan, mga kapatid. Maraming pong salamat. Salamat din po sa Adventist World Radio. Salamat din po sa Adventist Community Services. Salamat din po sa himpilang ito na patuloy pinagpala ng Panginoon upang ibahagi ang kanya pong mga salita sa pamamagitan na ito, ng himpilang ito. Maraming po salamat sa ating pong station manager kay Ma'am Brenda, sa ating pong laging kaagapay sa ating kontrol sa panguna po ni Sir Robert, at sa kanya pong makasamaan. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong pong pangunguna, no, sa ating pong radio. Ayan. At bago sa ating pagtatapos, no, tayo muna ay saglit manalangin. Ama naming banal, ang tahanan sa kalangitan, pinupuri namin ang inyong pong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Kami po'y masaya, nagagalak ang aming puso na kayo ay nariyan upang palalahanan kami lagi, upang magkaroon kami ng kaligtasan. Kayo, Panginoon, ang daan upang kami maligtas. Dapat po namin gawin, mayroon po dapat kaming kailangang isaalang-alang. Dapat po naming sabihin ang lahat po naming mga karumihan o pagkakasalan na nagawa namin sa inyo. At taimtim po naming kausapin kayo upang kami humingi ng tawad sa inyo sa aming pong mga nagawang pagkakasala. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming pong mga nakinig sa programang ito, nawa ay sila ay bigyan ng kaliwanagan, kanuwaan at maintindihan po nila, Panginoon, ang mga bagay na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa amin pong napag-aralan na mensaheng ito. Nawa ay may tatak po sa aming buhay at ito po ay may apply po namin. At ito ay maging daan sa mga taong handang magpasakop sa inyo, handang humingi ng tawad sa inyo. Tulungan niyo po kami, tulungan din, Panginoon, mga nakinig sa programang ito upang kayo ang kanila pong pagkakatiwalaan, na kayo magkapagbibigay ng lahat po naming kailangan, at kayo rin, Panginoon, makapagbibigay sa amin ng kaligtasan, at kayo rin po makapagbibigay sa amin ng pangalawang buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain, Panginoon, ng istasyong ito. Patuloy ipagkaloob ang mga pangailangan. Ganun ligit ang mga nasa banig ng karamdaman. Patuloy silang hipuin po ninyo upang sila ay makaramdam ng inyong pong pagpabiyaya o pagpapala, Panginoon, upang patuloy kayong mahayag sa amin. Dalangin din po namin ang buong mundo, bagamat nakakaranas ng iba't ibang mga sakuna o mga digmaan, Panginoon. Tulungan niyo po na ito ay malampasan po namin at magkaroon ng kapayapaan. May pagkakaisa ang buong mundo, lahat ng inyong mga anak sa lupang ito, upang sila ay makaramdam ng inyong pong pagkalinga at pagmamahal sa bawat isa amin. Ganon din po ang buong Occidental Mindoro. Amin pong idinadalangin sa inyo na patuloy na iingatan, pagpapalain, Panginoon. Marami pong salamat. Dalangin din namin pasamantalang paghiwalay sa mga oras na ito. Maramdaman namin ang inyong pong pag-ibig, pagmamahal at pagkalinga sa bawat isa sa amin. At ganoon din patuloy naming inayan ang inyong banal na espiritu, ang mga siwa sa aming pong mga desisyon, sa aming pong mga gagawin sa bumaghapong ito, na ito ay maging kalugod-lugod sa inyong pong banal na harapan. Patuloy din po namin inayan ang inyong mga banal na anghel na patuloy maging protection po namin sa buong maghapon. Ano man aming gagawin ay maging payapa nawa ang aming pumakisipan, ang aming puso, na kayo ang aming Diyos na riyan sa mga langit na nag-iingat at nagpapala sa lahat ng inyong mga anak sa lupang ito. Pagpalain, Panginoon, mga nakinig. Pagpalain, Panginoon, ang programang itong Tinig ng Pag-asa. Nawa ay magpatuloy ito upang ito ay maging daan ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming pasasalamat sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Kasama Brother Johnny Palabiano, Alabarta. Siya'y darating, Jesus